Good day everyone, we are Group 5 and we are here to present our lesson for today. So before that, let's define what is an art subject. Art subject, it refers to any person, object, scenes, or events to describe or represented in work of art. Sinasabi dito na ang paksa sa sining ay ang pinakapangunahing elemento ng isang likhang sining. Maaaring ito ay tao, bagay, tanawin o pangyayari na siyang sentro ng atensyon at nagbibigay ng kahulugan sa buong gawa. Mahalaga ito sa pagpili ng paksa sa pagpapahayag ng mensahe o damdamin ng artista. Halimbawa nito, ang madilim na kulay ng isang sirang gusali ay sumisimbolo ng pagkawasak. Samantalang ang masayang kulay naman ng batang naglalaro ay ang nagpapahiwatig ng kaligayahan. Sa madaling salita, ang paksa ay ang pundasyon ng isang likhang sining at ang tulay sa pagitan ng artista at ng manonood. Ngayon naman, ating tukuyin kung ano nga ba ang dalawang general types of an art subject. So, yung una, the representational. So, ano nga ba ang representational? When we say representational, term generally refers to a painting or sculpture that is clearly recognizable for that it claims to be. Like, for example, painting, sculpture, graphics arts, literature, and theater arts. So, sa madaling salita, ito ay ang mga likhang sining na naglalayong kumatawan sa mga bagay na nakikita natin sa totoong mundo. Halimbawa na lamang nito, yung kay David by Donatello noong 1440s, perhaps the greatest statue of the Renaissance. Sinasabi dito na ang estatwa ni David daw na Donatello noong mga nasa year 1440s, ito daw ay tinuturing na isa sa pinakadakilang estatwa ng panahon ng Renaissance. Ito ay isang halimbawa ng representasyon ng lasining dahil ito ay malinaw na nakikilala ang paksa nito bilang si David. Sunod dito, yung example is The Blue Dancer noong 1898 by Degas. It is one of the greatest exponent of figure painting as well as the various types of figure drawing. Pangalawa naman ay ang non-representational. When we say non-representational, it is appealed directly to the senses, primarily because of the satisfying organization of their sensuous and expressive elements. Halimbawa na lamang nito ay yung Makoto Fujimura's Golden Summer. Ang Golden Summer ni Makoto Fujimura ay isang halimbawa ng di-representational na sining. Hindi ito naglalayong kumatawan sa isang partikular na bagay o eksena sa totoong mundo, kundi ito ay sa halip ay gumagamit ng kulay, texture at komposisyon upang lumikha ng isang emosyonal na epekto sa manonood. Kinds of subject. 1. History. The use of events or lifestyle from history. So, pag sinabi nating history sa sining ay paggamit ng mga pangyayari sa nakaraan bilang inspirasyon tulad ng urduha at ispolarium upang ipakita ang tapang, karanasan at aral mula sa kasaysayan. Okay? Number 2, still life. Inanimate objects arranged in indoor settings. Pag sinabi naman natin still life, ito yung pagpinta ng mga bagay na hindi gumagalaw, gaya ng butas at gamit sa loob ng bahay. Layunin nitong ipakita ang ganda at detalye ng mga simpleng bagay sa isang masining na paraan. Number 3, animals. Represented by artists from every age and place. Ang animals naman sa sining ay ginagamit upang ipakita yung kahalagahan ng hayop sa kultura, yung paniniwala at kalikasan. Pinapahayag nito yung mga ugnayan ng tao at hayop sa iba't ibang panahon at lugar. 4. Figures has traditionally been the human body, nude or naked. Ang figure sa sining ay nagpapakita ng katawan ng tao. Ito yung mga nakahubad or may damit. Upang ipahayag nila yung kagandahan, emosyon at kilos ng tao.
Makikita ito sa mga gawa tulad ng Ignudo ni Michelangelo na nagpapakita ng lakas ng katawan, at Two Dancer ni Edgar Degas na sumasalamin sa galaw at grace ng mga mananayaw. Number 5, everyday life. Use of sceneries of events you can see everyday life naman sa sining ay nagpapakita ng mga pang-araw-araw na gawain gaya ng paghuhugas sa ilog, ito yung laundry woman batis, at pagtatanim ng palay, planting rice. Layunin nitong ipakita yung mga kultura, kasipagan at kagandahan ng simpleng pamumuhay ng mga tao, lalo na sa kanayunan. Number 6, landscape, seascape, cityscape. Since ancient times, landscape and seascapes have been the favorite subjects of Chinese and Japanese painters. Ang landscape, seascape at cityscape naman, ito yung mga likhang sining na nagpapakita ng tanawin sa kalikasan, dagat at lungsod. Ginagamit ito ng mga sinaunang Chinese at Japanese artists upang ipahayag nila yung mga kapayapaan, damdamin at koneksyon ng tao sa paligid. Halimbawa nito yung Hill with Lighthouse ni Edward Hooper na nagpapakita ng tahimik na burol at parola, at Duck Island from Apollodore ni Charles de Hazam na nagpapakita ng ganda ng dagat at isla. Number 7, mythology. The use of myth of different culture. Ang mythology naman sa sining ay paggamit ng mga kwento ng mga Diyos, Diyosa at nilalang mula sa iba't ibang kultura tulad ng Greek, Roman at Filipino. Pinapakita nito yung mga paniniwala, kababalaghan at aral ng mga sinaunang tao na masining na paraan. Next, 8. Myths. The use of stories that is not true but believed by many people. Ito naman yung mga kwentong hindi totoo pero pinaniniwalaan ng mga marami. Ginagamit to sa mga sining upang ipakita ang imahinasyon, paniniwala at aral ng isang kultura, tulad ng kwento ni Mariang Makiling na sumasagisag sa kalikasan at kabutihan. Last, number 9, dream and fantasies. The use of image that are made by the mind that are not real. Ito naman yung sining na nagpapakita ng mga imaheng hindi totoo pero gawa ng isipan, tulad ng sa panaginip. Ginagamit ito upang ipahayag yung damdamin, takot at imahinasyon gaya ng The Persistence of Memory ni Salvador Dali na nagpapakita ng kakaibang tanawin at natutunaw na oras. At ngayon, dumako naman tayo sa source of subjects. Ano-ano nga ba ang source of subject? What is the source of subject? Refers to where the artists get their inspiration on doing their artwork. Ang source of subject ay tumutukoy sa pinagmumula ng inspirasyon ng isang artist o alagad ng sining sa paggawa ng kanilang likhang sining.
Ibig sabihin, dito kinukuha ng artist ang idea, tema, o paksa ng kanyang isinasalin sa isang obra, tulad ng painting, eskultura, musika, o pelikula. Kapag ang isang artist ay gumagawa ng sining, hindi lamang basta ito nangyayari. May mga bagay sa paligid o sa kanyang karanasan na nag-uudyok sa kanya na lumikha. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na source of subject. Maaari itong maging isang tanawin, pangyayari, kasaysayan, kultura, paniniwala o kahit imahinasyon. Narito ang 6 na source of subject. Ang pang-una ay nature, a focused view or interpretation of a specific natural elements. Ang nature, ito ay tumutukoy sa kalikasan bilang pinagmumulan ng paksa sa sining. Ang mga artist ay kumukuha ng inspirasyon mula sa mga likas na tanawin gaya ng bundok, ilog, kagubatan, halaman, ulap at iba pa. Hindi lang basta pagkuha ng larawan ng kalikasan, kundi masusing pagtingin at pagbibigay kahulugan sa kagandahang damdaming hatid ng mga likas na elemento. Makikita nyo ang halimbawa sa ibaba ng nature, ito ay ang Flowers of the Field by Ernest Walborn. At ang pangalawa ay history. Painting of scenes from history in its narrow sense. History, bilang pinagmumulan ng paksa sa sining, ay tumutukoy sa pagpipinta o paglalarawan ng mga makasaysayang tagpo, mga mahalagang pangyayari mula sa nakaraan na may malaking ambag sa kasaysayan ng isang bansa o ng mundo. Sa sining, ang mga pintor ay ginagamit ang kanilang kakayahan upang isalarawan ang mga eksenang ito upang ipabatid sa manonood ang halaga, damdamin at diwa ng mga nakaraang kaganapan. Makikita nyo ang halimbawa sa ibaba ng history. Ito yung Betsy Ross and General George Washington by Jean Leon Jerome Ferris. At ang pangatlo ay ang Greek and Roman mythology, the gods and the goddess or stories from the Greek and Roman mythology. Ang Greek and Roman mythology, ito ay tumutukoy sa mga kwento ng mga Diyos at Diyosa o mga alamat mula sa mitolohiyang Griego at Romano. Ang mga ganitong mito ay naging inspirasyon sa maraming likhang sining tulad ng eskultura, pagpipinta at literatura at artikatura. Makikita nyo ang halimbawa sa ibaba ng Greek and Roman mythology. Ito ay ang Phrygius by Antonio Canova. At ang pang-apat ay ang Judeo-Christian tradition, showing of the group Christianity and Judaism together. Ang Judeo-Christian tradition ay tumutukoy sa mga paniniwala, kwento at aral mula sa Hinduismo at Kristyanismo. Madalas itong ginagamit na inspirasyon sa sining upang ipakita ang pananampalataya, moralidad at ugnayan ng tao sa Diyos. Makikita nyo ang halimbawa sa ibaba ng Judeo-Christian tradition. Ito yung The Creation of Adam, Sign of Reversation, Da Vinci L, and Representation of the Sign of Blessing, Bellini G. At ang panglima ay ang Sacred Orientation Text, show relationship between people and their God. Ang Sacred Orientation Text ay banal na nagkasulatan na nagpapakita ng ugnayan ng tao sa kanilang Diyos. Isa itong pinanggagalingan ng paksa sa sining dahil ang mga reliyosong paniniwala at espiritual na damdamin ng mga tao ay madalas isinasalin sa mga likhang sining tulad ng pinta, eskultura, musika at arkitektura. Makikita nyo ang halimbawa sa ibaba ng Sacred Orientation Text. Ito yung The Bible and Quran. At ang pang-anim ay ang Other Works of Art. Use the work of others to get inspiration for their own work. Minsan, ang isang artist ay nai-inspire sa sining ng ibang tao. Maaaring ito ay pagpipinta, tula, musika o pelikula. Ginagamit nila ang estilo o tema ng iba upang makabuo ng bago at orihal na likha. Music. Ano nga ba ang music? Ang music ay isang komplikadong anyo ng sining na nag-oorganisa ng tunog para lumikha ng kagandahan, pukawin ng emosyon at ipahayag ang mga ideya. Mahirap tukuyin ng eksakto dahil iba-iba ang kahulugan nito depende sa kultura natin. Ang music ay may mga elemento. Ang rhythm. Ang rhythm ay parang tibok ng puso ng kanta. Ito yung pattern ng mga tunog at katahimikan. Isipin mo yung pagtap mo ng paa habang nakikinig sa musika. Yun yung rhythm.
Ang sunod naman nito ay ang pitch. Ito naman yung taas-baba ng tunog. Kung mataas yung pitch, parang matinis. Kung mababa, parang malalim. Importante ito para makagawa ng magagandang melodiya at harmonies. At ang pangatlo naman ay ang melody. Yung mismong himig ng kanta, parang kwento na binubuo ng sunod-sunod na nota. Madalas ito yung parte ng kanta na agad mong naaalala. At ang harmony, yung pagtugtog ng maraming nota ng sabay-sabay. Para siyang pampalasa ng kanta, nagbibigay ng lalim at damdamin. At ang texture, parang layers ng tunog sa musika. May iba't ibang klase. Monophonic, isang tunog lang. Homophonic, may melody at accompaniment. At polyphonic, maraming melody na nagsasabay-sabay. Isipin mo yung pagkakaiba ng isang gitara lang kumpara sa isang buong banda. At ang timbre, yung unique na tunog ng isang instrumento o boses. Halimbawa nito, iba yung tunog ng piano kumpara sa gitara at pareho lang sila ng nota. At ang dynamic, yung pag-iba-iba ng lakas at hina ng tunog, para siyang emosyon ng kanta. May malakas, may mahina. Para mas interesting, ma-feel mo yung damdamin. At ang tempo, yung bilis ng kanta. Kung mabilis, energetic. Kung mabagal, relaxing. Apektado nito ang overall mood ng kanta. Number 9, forms. So, what is forms? It is the structure of a piece organizing it into recognizable section. So, pagka sinabi nating form o forma sa Tagalog, ito ay ang pangkalahatang bangkas o disenyo ng isang piyesang musikal. Pinapakita nito kung papaano pinagsasama-sama ang iba't ibang seksyon upang makabuo ng isang makahulugang komposisyon. Sunod naman, number 10 is structure. The arrangement of music into coherent section. It is often following specific patterns. So, pag sinabi naman natin structure o struktura sa Tagalog, ito ay ang paraan ng pagkakaayos ng mga elemento ng musika, tulad ng mga tema, motibo, at seksyon, upang ito ay lumikha ng isang lohikal at maayos na daloy. Madalas din itong sumusunod sa mga paulit-ulit na pattern. Next naman is tonality. Pagka sinabi natin tonality, it is the key in which music is written. It is influencing its mood. Okay, pag sinabi naman natin tonality, ito ay ang sistema ng mga tono na nagbibigay ng batayan ng isang piyesa. Ito ay nakakaapekto sa damdamin at karakter ng musika. Ang mga pangunahing uri ng tonality ay ang mayor at menor. Next is number 12, articulation. So when we say articulation, it is how notes are played or sung by adding an expression. So pag sinabi nating tonality, ito o articulation, ito ay ang paraan ng pagtugtog o pag-awit ng mga nota na nakakaapekto sa ekspresyon at karakter ng musika. Maaring ito ay legato o makinis, staccato o maikli at iba pa. At ang panghuli ay ang register. So pag sinabi nating register, it is the range of pitches affecting the overall sound. So pag sinabi nating pitches o rehistro sa Tagalog, ito ay ang hanay ng mga tono na ginagamit sa isang piyesa. Ito ay nakakaapekto sa pangkalahatang tunog at timbre ng musika. Ang mataas na rehistro ay kadalasan na mas maliwanag, samantalang ang mababang rehistro naman ay kadalasang mas malalim. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan ngayong oras na ito. At sana marami kayong matutunan patungkol sa musika. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you!